Sa mundo ng bilangguan, ang mga babaeng preso ay may kani-kaniyang hanay rin ng mga pagsubok at panganib na kinaharap. Alam mo ba na may mga bilangguan na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihan na higit na mas mapanganib kaysa mga kilalang bilangguan ng mga lalaking kriminal? Hindi lahat ng nakabit rito ay totoong nagkasala sa batas dahil ang iba sa kanila ay biktima lamang ng maling paghatol, subalit mararanasan nila ang impyerno dito sa lupa. Ang ilan sa kanila ay mas pipiliin pa ang kamatayan kaysa habang buhay na maranasan ang nakakakilabot na buhay sa likod ng mga rehas. Kaya naman narito ang mga pinakadelikadong kulungan para sa mga kababaihan na pag napanood mo ay tiyak na babaliktad ang iyong sikmura. Number 10. Tashkent Women's Prison, Uzbekistan. Maaaring hindi mo pa narinig ang Uzbekistan, pero ang Central Asian country na ito ay isa sa pinakabrutal. Ang gobyerno umano rito ay patuloy na nakakagawa ng mga human rights abuses laban sa mga mamamayan ng bansa. Maging sa loob ng bilangguan ay ganun rin ang kanilang nararanasan. Ang bilangguan ng mga kababaihan ay matatagpuan sa tabi ng isang chemical plant. Ang kulungan ay mapanglaw at napakaruming lugar at ang mga preso ay itinuturing na parang hayop. Ang mga babaeng bilanggo ay nakakaranas ng torture at pang-aabuso. Pinipilit silang magtrabaho ng 16 na oras araw-araw, pero sa kabila nito ay kakapiranggot lamang ang natatanggap nilang rasyon ng pagkain. Madalas ring pagsamantalahan ang mga babaeng preso at ang nakakalungkot ay tinamaan pa sila ng walang lunas na sakit. Noong 2005, 3 preso ang napatay ng mga gwardya at 12 na ang nasugatan dahil sa nangyaring madugong riot. Bagamat ang ilan sa mga staff ay natanggal, ang pinsala ay nangyari na at ang karahasan ay mas lalo lamang lumala. Kaya naman ito ay nanatiling isa sa pinakamapanganib na bilangguan para sa mga kababaihan sa mundo. Number 9. Banha Female Prison sa Egypt. Ito ay kilala dahil sa napakasiksikan na kondisyon ng mga preso sa kulungan na ito. Ang pamantayan ng kalinisan dito ay tila ba marangya ang tambakan ng basura. Umaalingaw-ngaw din na matindi ang pagpapahirap o torture sa mga preso dito. Ito ay napakatinding bangungot para sa mga mahihina ang puso. Sabi nila, ang madalaw ng pamilya sa kulungan na ito ay katulad ng paghahangad na manalo sa loto. Kaya naman ang katiting na natitirang pag-asa ng mga bilanggo rito ay unti-unti nang nawawala. Number 8. Chowchilla Prison, California. Ito ay matatagpuan sa California. Kilala rin ito bilang Central California Women's Facility. Tinatayang 3,500 na mga babae ang nakapiit dito. Kaya naman ito ang itinuturing na pinakamalaking kulungan ng mga babae sa mundo. Bukod sa laki ng kulungan na ito, talamak din ang karahasan dito. Pugad din ito ng mga gang at laganap ang kanilang masasamang aktibidad. Kaya naman hindi madali ang makasurvive sa piitan na ito. Number 7. Pul-e-Charkhi Prison, Afghanistan. Ito ay kilala rin bilang Afghan National Detention Facility. Ito ay isang maximum security prison na matatagpuan sa silangang bahagi ng Kabul, Afghanistan. Ito ay may kapasidad na maglagay sa pagitan ng 5,000 at 14,000 na mga bilanggo. Ngunit noong February 2023 ay mayroon lamang itong nasa pagitan ng 2,000 at 2,500 na mga bilanggo. Nakaramihan sa kanila ay naaresto at nahatulan sa loob ng jurisdiction ng Kabul Province. Ito ay itinuturing na pinakamalaking bilangguan sa bansa. Ang kalagayan ng pamumuhay ng mga bilanggo ay binatikos ng ilang mga grupo ng human rights. Ang bilangguan ay talagang napakasikip. Mayroon na itong 8 cell block ngunit 3 lamang ang ginagamit na naging sanhi ng pagsikip ng bilangguan. Mayroon ding humigit kumulang 70 babaeng bilanggo na nakakulong dito sa isang espesyal na female section ng bilangguan. Karamihan sa mga bilanggo ay dumadaan sa isang brutal na interrogation. May mga babae rin na ibinabartulina ng ilang linggo. Ito ay isang uri ng psychological torture. Noong December 2004, sinalakay ng mga dayuhang bilanggo ang mga gwardya gamit ang labaha. Ang kaguluhan naman noong Pebrero 2006 ay nagresulta sa pagkamatay ng 6 na tao at 22 ang nasugatan. Ayon sa International Committee of the Red Cross, gumamit ang mga bilanggo ng pansamantalang sandata upang salakayin ang mga gwardya. Pagkatapos ay sinindihan ang mga furnitures at sinira ang mga pinto at bintana. Sa kalaunan ay nakuha nila ang isang bahagi ng bilangguan
at hinawakan nila ito ng ilang araw, pero natapos din ang kaguluhan noong unang araw ng Marso. Number 6. Tihar Jail, India. Ang Tihar Jail ay isang mapanganib na underworld ng mga nakamamatay na armas, karahasan, homosexual assault at drug addiction. Ang isa sa pinaka nakakakilabot na revelasyon ay ang katakot-takot na bilang ng mga bilanggo rito ay iligal na ikinulong ng walang paglilitis. Isa rin sa mga nakakakilabot na kapalaran ng mga bilanggo ay ang mga nakakahawang sakit. Ang Integrated Counseling and Testing Center ay nagulat na humigit kumulang 6% hanggang 8% ng 11,800 Tihar inmates ay HIV positive na mas mataas kaysa HIV rate sa pangkalahatang populasyon ng India. Number 5. Black Dolphin Prison. Ang Black Dolphin Prison o tinatawag na Penal Colony No. 6 ay matatagpuan malapit sa hangganan ng Russia sa Kazakhstan. Ito ay nakalaan para sa mga pinakamarahas at pinakamapanganib na lalaki at babaeng hinatulan ng mga kriminal sa bansa. Kabilang ang mga serial killer, cannibal, pedophile at mga terorista. Pinangalanan ito hango sa dolphin sculpture na nilikha ng mga preso na makikita sa harap ng resepsyon ng bilangguan. Ang tanging paraan lamang para makalabas sa kulungan na ito ay ang kamatayan. Ito ang kanilang kabalaran dahil ang mga ipinapadala lamang sa Black Dolphin ay ang mga preso na hinatulan ng kamatayan. Tinatayang nasa 700 na mga bilanggo sa loob ng Black Dolphin na may tinatayang 3,500 na mga buhay ang tinapos, at kung susumahin ay nasa 5 ang biktima ng bawat isa. Ang mga bilanggo rito ay minomonitor ng 24 oras araw-araw sa pamamagitan ng video surveillance, at ang mga gwardya ay umiikot tuwing 15 minuto. 2 bilanggo ang naghahati sa bawat 50 square foot o 4.6 square meters na selda na nasa likod ng 3 hanay na mga bakal na pinto upang mapanatili itong higit na nakahiwalay sa mga gwardya at iba pang mga bilanggo. Ang mga bilanggo ay pinahihintulutan sa labas ng kanilang mga selda sa loob lamang ng 70 minuto bawat araw para makapag-exercise. Tanging lugaw at tinapay lamang ang kanilang pagkain dito. Kung sila ay ililipat saan man sa loob ng pasilidad, sila ay nakapiring at pinipilit na lumakad ng nakayuko upang hindi nila matutunan ang layout ng bilangguan, makipag-ugnayan sa ibang mga bilanggo o magkaroon ng pagkakataon na labanan ang mga gwardya. Ang pamamaraan na ito ay pinaniniwalaan na natatangi lamang sa Black Dolphin. Number 4. Bangkok Women's Correctional Institution sa Thailand. 2,000 mga bilanggo ang nagsisiksikan sa kulungan na ginawa para lamang sa 500 katao. Bukod sa siksikan ay tila nakakapaso ang init sa loob ng kulungan. Isama mo pa ang paglaganap ng matinding sakit sa balat. Kaya naman ang mga bilanggo dito ay isang bangungot. Psychological at pisikal na pagdurusa ang kinaharap ng mga bilanggo rito. Hindi oras ang kanilang kalaban, kundi kung paano sila makakasurvive sa mundo kung saan ay kakaunti na lamang ang pag-asa at ang takot ay sagana. Number 3. Tipitapa Women's Prison, Nicaragua. Ito ay matatagpuan malapit sa capital city ng Managua. Ang Nicaragua's Tipitapa Women's Prison ay isang pasilidad kung saan nakapiit ang daang-daang bilanggo ng magkakaiba ang lahi. Bagamat ito ang isa sa pinakagwardyadong lugar sa planeta, ang kulungan na ito ay kinatatakutan maging ng pinakamatitinding kriminal. Ang kulungan na ito ay kilala dahil sa malupit at walang awang pagpaparusa sa mga preso. Maging ang mga non-violent offenses ay nakakaranas din ng kakaibang pagpaparusa na ito. Ang mga pinakabayolenteng kriminal ay pinapayagan na manggulpi ng iba pang mga bilanggo. May mga ulat rin na may mga bilanggo rito ang pinukpok ng bato at tinaga. Kapag ang ilang mga preso ay misteryosong namatay sa loob, ay basta na lamang itatapon ang katawan nito sa labas at hahayaang mabulok. Number 2. Rosy's Jail sa Rikers Island, New York. Ang mababang antas ng kawani at mahinang pangangasiwa ay kadalasang binabanggit bilang mahalagang dahilan para sa nakamamatay na mga kondisyon sa likod ng mga rehas. Ngunit sa kabila ng isa sa pinakamataas na ratio ng staff to prisoner at napapailalim sa ilang antas ng pangangasiwa, ang Rikers ay isa sa mga pinaka-dysfunctional na kulungan sa bansa. Ang kapabayaan at katiwalian ay nakaugalian na rito. Naiulat rin ang kalupitan ng mga gwardya sa mga bilanggo
Tinatayang 50 sa 800 bilanggo ang nakakaranas ng paulit-ulit na sexual na pang-aabuso sa kamay mismo ng mga prison guard. Naiulat din ang mga kapabayaan sa medikal na nagresulta sa di may iwasang pagkamatay ng mga bilanggo. Marami sa mga bilanggo rito ay dumaranas ng matinding sakit sa pag-iisip, kaya naman ang lugar na ito ay nasa bingit na ng kawalan ng pag-asa. Number 1. Karchak Women's Prison. Ang kulungan ng kababaihan ng Karchak na matatagpuan sa isang deserto sa silangan ng Tehran ay kilala bilang ang pinakamapanganib at pinakamasamang bilangguan sa Iran dahil sa hindi makataong kondisyong medikal at psikolohikal nito. Ang human rights activist news agency pinaglathala ng isang detalyadong ulat tungkol sa bilangguan na nagsasabing ito ang may pinakamasamang reputasyon sa mga bilangguan ng kababaihan sa Iran. Ang bilangguan ay matatagpuan sa isang tigang na desyerto at nag-host ng malaking bilang ng mga bilanggo sa kabila ng maliit na sukat nito. Hindi nahahati ng kulungan ang mga bilanggo ayon sa krimen na ginawa nila at ito ay humahantong sa karahasan, kaya lumalala ang sitwasyon dahil kulang sila sa mga serbisyong medikal at ang mga preso ay tinotorture. Ayon sa ulat, ang mga bilanggo ay sumasailalim sa lahat ng uri ng pagpapahirap na kinabibilangan din ng panggagahasa. Iniinsulto at binubugbog ng pamunuan ng kulungan ang mga bilanggo na nagdudulot ng problemang psikolohikal. Pinarurusahan ng pamunuan ng kulungan ang mga bilanggo na tumututol sa mga kondisyon ng kulungan at sila ay pinapadala sa isang solitary confinement o ibinabartulina.